Magpalit ng Panginoon o magpalit ng relihiyon. Conversion. So, ito po yung magiging topic natin ngayon. At ano nga ba yung pinapahayag sa atin ng ating Panginoon tungkol dito? Sabi po sa Luke 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So, ang ganda pong topic natin ngayon kasi ang tinuturo ng Diyos dito, yung pagparito niya, ano ba yung tunay na reason why He's saving us, why the Lord sacrifices His Son para lang maligtas yung bawat isa. O sacrifice His Son. Sabi po sa ating mga turuan, the true conversion is not religious. So, yung conversion po na tinatawag o pagpapalit, marami kasi nag-aakala na yung sekta yung nagiging reason para maligtas tayo. Maraming kadahilanan, maraming mga bagay na palaisipan kung ano ba talaga yung katotohanan. Walang sekta o tayong ang Diyos lang. Once na yung faith mo is talagang tunay, matibay at matatag sa ating Panginoon at naniniwala ka na ang Panginoong Jesus lamang yung tunay na daan, yung katotohanan at ang buhay, maliligtas tayo. At kundi dahil sa Kanya, hindi natin makakamtan yung tunay na kaligtasan, yung grace ng ating Panginoon. Number 2, true conversion involves repentance and salvation. So, yung true conversion po, ito po yung tinatawag na it involves the repentance, yung pagsisisi natin at saka yung salvation na ginawa natin. Once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, isinuko natin lahat ng mga nagawa natin. Doon mag-start yung tinatawag na pagsisisi at yung salvation na mula sa ating Panginoon. Once we baptize, diba? Biblical po na sinabi doon na kailangan natin na mabaptize, may panganak na muli upang makamtan natin yung salvation na nagmumula sa ating Diyos. Another one, sabi dito, so practice living for Christ as a lifestyle. So yung paglilingkod daw natin sa ating Panginoon, gawin nating lifestyle. At makikita natin yun kung paano tayo mamuhay. Or doon natin makikita kung talaga bang tayo namumuhay na naayon sa ating Panginoon. So let's practice living for Christ as a lifestyle. Yung tipong sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, may apply mo yung pagiging Christ-like. So, sobrang hirap. Pero ito kasi yung dapat natin gawin para ipakita sa Panginoon na deserve natin yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, una sabi dito, put your faith in Christ's finished work. So, ang lagi nating panghawakan is yung kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon, na mag-focus tayo dun sa finished work o ano ba yung gusto ng Lord. Diba? Magamit tayo, magkaroon tayo ng mas malalim na faith sa Kanya, kaalaman sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon, kasi alam naman natin na yung sakripisyo na binigay ng Diyos ay hindi biro at kailangan nating pahalagahan yun. Pangalawa, prove your faith through action. So, ito yung talagang kailangan natin. Ipakita natin na talagang isinasabuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan na sabi nga ay magkunwari pa, kundi sundin natin ano ba yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At palagi nating isipin na iniligtas tayo ng Diyos kasi ang nais niya ay mabago, maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Pangatlo, practice living for Christ as a lifestyle. So, ito yung napakahalaga rin na i-practice natin yung pamumuhay para kay Kristo as a lifestyle na parang normal natin ginagawa. Hindi yung mga bagay na mayroon dito sa sanlibutan. Kasi yun yung nagiging normal natin. Kung ano yung kilos ng sanlibutan, yun yung ginagawa natin. So now,
alam natin na salita ng Panginoon ay talagang ang nais niya ay maging kawangis. Maparangalan siya na mabigyan ng kabuluhan yung buhay ng bawat isa sa atin. Sundin natin at panghawakan ng salita ng ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.